Isang magandang araw pong muli mga kababayan, mga kapatid. At sa oras pong ito, ako po ay bumabati sa inyong lahat, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng daigdig. At sa oras pong ito ay paparinig ko po sa inyo, ito pong si John Reps, tungkol po dito sa paglalayag ng ating pong BRP Miguel Malvar. Ayan, yan ang ating bagong barkong pandigma. At ano po ang inyong masasabi tungkol dito sa akin pong ipaparinig. At sana po huwag niyo pong kalimutan muli na kayo po ay mag-like at mag-subscribe dito po sa aking munting programa. Ito po, pakinggan po natin. Naglayag na sa West Philippine Sea ang pinakabagong barkong pandigma ng Philippine Navy na BRP Miguel Malvar. Ngunit habang naglalayag ito kasama ang barko ng Philippine Coast Guard at helicopter ng Amerika, ay nagpakita kay Malvar ang isang barko ng China PLA Navy, habang ang eroplano naman ng Philippine Air Force ay niradyuhan naman ng isang barko ng China. Habang dumating naman ang American Amphibious Ready Group sa Philippine Sea at nagload ng mga missiles bago magpalipad ng mga F-35 fighter jets. Ito ay matapos mapaulat na nasa Philippine Sea na naglalayag ang isang aircraft carrier ng China. Nagkita naman kaya ang mga magkalabang barko? Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Port Jose crossing to starboard, range 6 nautical mile. Gabi po nila binubuhos yung lason sa sakay ng C-130 aircraft ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines patungo sa Pag-asa Island doong Martes. Ngunit bago lumapag ang eroplano, abay biglang nag-radio challenge ang barko ng China. Dumating ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines sa Pag-asa upang ipakita ang malaking pinagbago ng isla. Before we landed, there was a radio challenge. There was one radio challenge that occurred, but hindi na to nag-prosper. And with that, ang sagot naman ng ating mga piloto is, of course, we are attesting pa rin, and upholding our sovereign. So with this, we have conducted itong media-embedded maritime patrol na makita talaga natin itong situation in the area. Tapos na ang 3 kilometrong runway sa isla at pwede nang lumapag ang iba't ibang mga aircraft, lalo na ang mga malalaking eroplano. May bago na ring hangar upang maging silungan ng mga eroplano at para sa maintenance, at halos kompleto na rin ang control tower. Yung ating runway is 100% complete na. So yung mga ancillaries na lang sa paligid, yun na lang yung for completion, and we're aiming to complete it within the year. Bukod sa runway, hangar at control tower ay patuloy din ang konstruksyon ng pier upang makadaong na rin sa isla ang mga malalaking barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, dahil sa ngayon ay hindi pa rin makadaong ang mga barko sa isla. Bukod sa mga military facilities ay sinemento na rin ang mga kalsada sa komunidad. Mayroon na rin sapat na supply ng kuryente. May desalination na rin sila upang pwedeng gawing panghugas o mainom ang tubig dagat. So tinitingnan natin dito are multi-role facilities, not just for the defense. Ang gusto natin is development in general. Hopefully, baka in the near future, tourist spot. Madalas pa rin sa paligid ng isla ang mga barko ng China tulad ng Coast Guard, militia vessels at PLA Navy. At ayon pa sa mga mangingisda ay nakakaapekto umano sa kanila ang mga barko ng China. binablock po kami ng mga barko nila. Hindi po kami basta-basta makapasok doon sa mga bahura. Bukod sa panghaharang ay may nanglalason din daw sa mga isla, kaya't ang dati na 4,000 kita kada araw ngayon ay nasa 1,000 na lang. Dahil po sa cost ng lason, cyanide ng mga Vietnamese. Sa gabi po nila binubuhos yung lason sa paikot ng isla. Kasabay naman ng selebrasyon ng ika-50th anniversary ng pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Buang Silian, importante daw ang pagkakaibigan at pagkakaunawaan ng China at Pilipinas. Especially important for us to emphasize, to highlight the people-to-people exchanges and the
understanding between our two peoples. Samantala, interoperability at seamless communication, ilan lamang ito sa naisanayin ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard kasama ang kanilang counterpart mula sa Amerika sa isinagawang maritime exercises sa karagatan ng Zambales. At bandang alas 8 ng umaga kahapon ay sinimula na ng Philippine Navy na mag-link up sa Philippine Coast Guard. Port Bowser crossing to starboard, range 6 nautical miles, CP 4.3 nautical miles, sir. We're able to test our capabilities. We're able to operate to enhance our interoperability. Mahalaga ang paglalayag ng BRP Miguel Malvar dahil ito ang unang paglalayag nito mula nang dumating ito sa bansa noong nakaraang buwan, May 20. Sa haba nitong mahigit sa 118 meters at labat na 15 meters ay umaabot sa 28 knots ang takbo ng BRP Miguel Malvar at meron din itong sopistikado mga armas at missiles. Ngunit habang nagpapatrolya ang BRP Miguel Malvar kasama ang isang barko ng Philippine Coast Guard at isang helicopter ng Amerika ay bigla na lamang nagpakita ang isang barko ng China PLA Navy sa lugar na may layong 10 nautical miles mula sa mga barko ng Pilipinas. We were able to detect it sa radar natin from the range of 8 to 10 nautical miles using our sensors, our radar. However, wala naman pong ginawang unusual activity. At sa huli ay hindi naman tuluyang lumapit ang barko ng China PLA Navy at naging mapayapa ang mga misyon ng BRP Miguel Malvar at pagsasanay ng Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard at US Marines na ang misyon ay upang mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Samantala, ang US Marines na nakatalaga sa 31st Marine Expeditionary Unit sakay ng USS America na isang amphibious ready group ay nag-ooperate na din ngayon sa Philippine Sea matapos maiulat na ang aircraft carrier ng China ay nasa lugar din. Pero ayon sa report ay wala na sa Philippine Sea ang nasabing mga barko ng China. Ang mga tauhan ng amphibious assault ship ay nagload ng mga missiles sa mga F-35 Lightning II fighter jets at nagsagawa ng mga flight deck operation para sa kahandaan sa strike capability para suportahan ang mga operasyon ng domain sa pangunahing maritime. Ang amphibious ready group ay regular na nakikipag-ugnayan at nagpapatakbo sa mga kaalyado at kasosyo sa pagpapanatili ng isang free and open Indo-Pacific. Ang USS America ay nangungunang barko ng American Amphibious Ready Group na tumatakbo sa ilalim ng US 7th Fleet Area of Operation. Ang US 7th Fleet ay ang pinakamalaking forward deployed number fleet ng US Navy na regular na nakikipag-ugnayan at nagpapatakbo sa mga kaalyado at kasosyo sa rehiyon. Samantala nanawagan si higsit sa mga bansa sa Asia na handang sumali sa labanan na lagi umanong maghanda at pahusayin ang depensa para sa hindi malayong magsimula na digmaan laban sa China. Yan po mga kababayan yung ating narinig mula rito kay John Rex. Ako sana po ay nagustuhan po ninyo at muli po sana po ay huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating programa. At muli po mga kababayan, gaya po ng aking sinasabi, sa araw-araw na lumilipas sa ating paggawa, tayo po ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.